Ang matandang si Jacob, halos bulag, ay nag-abot ng kanyang mga kamay sa isang galaw na hindi maunawaan ng sino man doon. Siya'y tumigil sandali. Pagkatapos, sa halip na ilagay ang kanang kamay sa ulo ni Manases, ang panganay ay ipinagkrus niya ang mga kamay at inilagay ito sa ulo ni Ephraim, ang bunsong anak. Nagulat si Jose at sinubukan itama ang ama, ngunit pinutol siya ni Jacob ng matigas at mga salitang propetiko. Alam ko, anak ko, alam ko. Sa sandaling iyon, ang isa sa pinakamalalalim na misteryo ng lahi ni Israel ay tinatakan. Ang anak na magbibigay pangalan sa isang malaking tribo ay mananatili sa anino at gayunpaman ay bibilangin sa mga tagapagmana ng walang hanggang kaharian. Ngunit ano ang ibig sabihin ng kwento ni Manases para sa atin ngayon? Ang anak ni Jose na ipinanganak sa Ehipto ay may daladalang isang paghahayag tungkol sa puso ng Diyos para sa mga nakakaramdam ng paglimos. Manatili hanggang sa katapusan ng video na ito, dahil marahil ang pamana na natanggap ni Manases ay nagsasalita rin sa iyo. At kung naramdaman mong ang Diyos ay nagpapaalala ng iyong lugar sa kanyang plano, magsulat, "Nais kong tahakin ang landas ng pamana ng Diyos." Mag-subscribe ka dahil bawat bahagi ng Biblia ay naglalaman ng mga katotohanan na patuloy na umuukit sa ating mga araw. Ang tunog ng mga karwahe at mga martilyo ng mga manggagawa ng mga taga-Ehipto ay umuukit sa mga kalsada ng ang lungsod ng mga pantas at mga templo ng araw. Sa loob ng isang palasyo na pinalamutyan ng mga inukit na kolumna, si Jose, anak ni Jacob, ay naghihintay sa pagsilang ng kanyang panganay. Maraming taon na ang lumipas mula nang ipagbili siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Ngayon, nakasuot ng makinis na lino at may hawak na singsing ng faraon, siya ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Ngunit sa kanyang puso, nananatili ang mga alaala ng tahanan ng kanyang ama at ang mga taon ng sakit na ipinagdaanan sa bilangguan. Sa umagang iyon, habang ang sikat ng araw ay nagpapaliwanag sa mga silid ng palasyo, si Asenate, anak ni Potifera, pari ng ay nanganak, tinutulungan ng mga babaeng taga-Ehipto na umaawit ng mga awit para sa kanilang mga Diyos. Ngunit si Jose na malayo sa isang silid na malapit ay sumisigaw sa Espiritu sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Bagaman namumuhay sa isang banyagang lupain, matatag ang kanyang pananampalataya. Nang dumating ang takdang oras, ang iyak ng sanggol ay sumira sa katahimikan. Nang dinala nila ang bata sa kanya, tinitigan ni Jose ito ng may luha sa mata. Sa kanyang puso, narinig ang mga salitang magtatakda ng sandaling iyon. Pinalimot sa akin ng Diyos ang lahat ng aking mga paghihirap at ang buong bahay ng aking ama. Kaya't bilang isang gawa ng pananampalataya, pinangalanan niya itong Manases. Ang pangalan ay nangangahulugang pagpapalimot, hindi bilang pagwawalang bahala sa nakaraan, kundi bilang patotoo ng pagpapagaling na ginagawa ng Diyos kahit sa pagpapatapon. Habang niyayakap ang anak sa kanyang mga bisig, alam ni Jose na ang batang iyon ay magiging isang hindi nakikitang tulay sa pagitan ng mga pangako na ibinigay sa kanyang mga magulang at ang kasalukuyang panahon na kailangan niyang buhayin. Bagaman ipinanganak sa isang paganong kapaligiran, ang dugo ni Manases ay nagdadala ng pangako kay Abraham. Sa pamamagitan ng kanyang salinlahi, ang lahat ng pamilya sa mundo ay pagpapalain. Nauunawaan ni Jose na ang kanyang anak ay hindi ganap na kabilang sa Ehipto. Isang araw, siya ay bibilangin sa mga tribo ng Israel. Gayunpaman, ang kanyang kabataan ay nagsimula sa mga kontradiksyon. Isang palasyo na puno ng mga idolo, isang banyagang wika, mga kaugalian na nagsisamba sa araw at sa ilog Nilo, mga alipin na hindi alam ang pangalan ng kataas-taasan,
pati na ang kanyang ina, si Asenate, ay nagmula sa isang lahing pari na nakatuon sa pagsamba kay Ra. Ngunit si Jose, araw-araw, ay nagtuturo sa kanyang tahanan ng takot sa Panginoon. Lalo na, ipinagkwento niya ang mga kwento tungkol kay Abraham at sa lupang ipinangako na nagtanim sa puso ni Manases ng katiyakan na mayroong isang mas malaking layunin. Kaya't lumaki ang bata sa gitna ng yaman at karangalan, nakasuot ng mga maringal na kasuotan at nakatanggap ng edukasyon mula sa mga pantas ng Ehipto, ngunit ipinagpatuloy ang espiritual na pamana na ipinasa ng kanyang ama. Tuwing gabi, kapag ang mga bituin ay kumikislap sa ibabaw ng ilog Nilo, dinadala siya ni Jose sa terasa at itinuturo ang mga bituin. Bilangin ang mga bituin. Kung makakaya mong bilangin ito, ganyan magiging marami ang iyong lahi. At bagaman hindi pa niya ganap na nauunawaan ng mga salitang iyon, ang espiritu ng bata ay hinuhubog sa katahimikan ayon sa mga plano ng Diyos. Samantala, ang mga responsibilidad ng pamahalaan ay ginugol ni Jose ng oras. Pinangangasiwaan ang mga taon ng taggutom na dumaan sa mga bansa. Gaya ng ipinakita sa panaginip ng Faraon, 7 taon ng kasaganaan ay sinundan ng 7 taon ng matinding kakulangan. At sa mga panahong iyon, ang mga tao mula sa lahat ng panig ng mundo ay dumaan sa Ehipto upang maghanap ng pagkain. Sa ganitong global na krisis, natutunan ni Manases mula sa simula na ang pabor ng Diyos kay Jose ay hindi simpleng panlabas na hitsura, kundi isang konkretong pagpapakita ng makapangyarihang Diyos. Habang siya'y lumalaki, naririnig niya ang mga kwento tungkol sa bahay ni Jacob at mga balon ng Canaan, ang panaginip sa Bethel, ang laban ni Jacob sa anghel, ang makulay na kasuotan at ang awa ng Diyos na nagligtas sa buhay ni Jose. Bawat kwento ay naglalaman ng isang hindi nakikitang ugnayan sa kaluluwa ng bata, na nag-uugnay sa kanya sa isang pamana na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Gayunpaman, sa kapaligirang Ehipto, may mga ibang plano na nagsisimulang magbunga. Ang mga maharlika ay nakikita kay Manases ang isang magandang hinaharap sa Ehipto. Marahil ay inilaan para sa mga mataas na posisyon sa gobyerno. Ang kanyang lolo sa ina, si Potifera, ay nagsikap na turuan siya ng mga lihim ng relihiyong Ehipto, tinuturo ang mga pangalan ng mga Diyos at ang mga prinsipyo ng batas ni Maat. Gayunpaman, nanatili si Jose na matatag sa kanyang mga turo. Palaging iniisa-isa sa anak ang mga salita ng Diyos ng kanyang mga magulang. Ako ang Diyos ng iyong ama, si Abraham. Huwag matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Sa ganitong patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang mundo, ang puso ni Manases ay hinuhubog. Ang kanyang mga katangian, isang pinaghalong pamana ng Hebreo at Ehipto, ay nagpapakita ng kanyang natatanging posisyon, anak ni Jose, tagapagmana ni Jacob, ngunit ipinanganak sa isang banyagang lupa. Samantala, malayo sa lugar na yon sa Kanaan, si Jacob ay tumatanda nang hindi alam na buhay ang kanyang anak at isang apo ang lumalaki sa isang paganong korte. Ang ipinangakong lahi ay itinatag na sa banyagang lupa. Lumipas ang mga taon at ang pangalan ni Manases ay nagsimulang makilala sa mga alipin ng palasyo bilang tagapagmana ni Jose. Ngunit higit sa mga plano ng tao, si Diyos ay nagbabalak ng mas mataas, isang bagay na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Ang batang ipinanganak na may kahulugang paglimos ay magiging instrumento upang ipaalala sa Israel ang kanilang walang hanggang kapalaran. Habang lumilipas ang panahon, si Manases ay lumaki sa karunungan at taas. Bitbit ang misteryo ng isang dibididong pagkakakilanlan na balang araw ay mabubunyag. Sapagkat ang mga iniisip ng Diyos ay hindi katulad ng iniisip ng mga tao, ni ang kanyang mga daan ay hindi katulad ng atin.
Sa tahimik na prosesong ito, si Manases, ang bata, ay inihahanda ng hindi niya namamalayan para sa araw na ang kanyang pangalan ay bibilangin sa mga tribo ng kataas-taasang Diyos. Sa ngayon, ang mga pangako ng mga patriarka, ang tinig ng mga propeta at ang katapatan ng kanyang ama ay patuloy na umuukit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, naghihintay ng tamang oras para magbunga ang mga binhing itinanim sa kanyang kabataan. Ang mga kalye ng lungsod ng mga pantas ng Ehipto, ay kumikislap sa ilalim ng gintong sinag ng araw na dumadaan sa mga haligi ng mga templo na inialay kay Ra. Sa mga hardin ng palasyo, kung saan si Jose ay namumuno bilang pangalawang pinakamakapangyarihang tao ng Ehipto, si Manases ay naglalakad kasama ang kanyang ina, si Asenate, na may mga kasuotan ng lino na tinahian ng ginto na sumasalamin sa kanyang linya ng pagkapari. Ang mga alipin ay gumagalang sa kanya tulad ng anak ng Bisirey. Gayunpaman, isang layunin ang nag-aalab sa puso ni Jose. Bagaman ang kanyang anak ay ipinanganak sa banyagang lupa, kailangan niyang makilala ang Diyos ng kanyang mga magulang, hindi ang mga tahimik na Diyos ng Ehipto. Bawat gabi, kapag ang mga ilaw ng palasyo ay pinapatay at tumigil ang galaw ng korte, si Jose ay dinadala si Manases sa isang silid na nakahiwalay. Diyan, binubuksan niya ang mga sinaunang pergamino at ikinukwento ang mga kasaysayan ng pananampalataya, ang pagtawag kay Abraham, ang kaligtasan ni Isake sa altar, ang pakikipaglaban ni Jacob sa anghel, at ang bagong pangalan na natanggap niya, Israel. Ngunit sa araw, si Manases ay tumanggap ng edukasyon na angkop sa kanyang katayuan. Natutunan niya ang pagsusulat ng hieroglyphics, matematika, astronomiya at ang mga agham na kinikilala ng mga Ehipsyo. Siya ay tinuruan tungkol sa mga batas ng Ilog Nilo at sa mga tradisyon ng mga Diyos ng araw, alinsunod sa kaugalian ng mga maharlika. Ngunit habang nakikinig siya sa mga guro ng templo, iba pang mga salita ang umuukit sa kanyang isipan, ang mga salitang mula sa kanyang ama. Makinig, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Sa ganitong paraan, isang tahimik na labanan ang nagaganap sa kanyang kaluluwa. Sa mga pampublikong seremonya, si Manases ay nagsusuot ng mga kasuotang lino na pinapalamutian ng mga mamahaling kwintas at sinasamahan ng kanyang ina sa mga ritual ng paggalang sa mga Diyos. Ngunit si Jose, nang may pasensya at karunungan, ay araw-araw na pinapalaganap ang katotohanan sa kanyang puso. Pinapaalala sa kanya na ang mga idolong iyon ay gawa lamang ng mga kamay ng tao. Tanging ang Panginoon lamang ang buhay at tunay na Diyos. Habang lumilipas ang mga taon, ang posisyon ni Jose ay nanatiling matatag at ang respeto ng Faraon ay nagsisigurado ng kapayapaan at prestihiyo sa kanyang bahay. Bagamat pamilyar kay Manases sa mga kaugalian ng Ehipto, siya ay maingat na ginagabayan ng kanyang ama sa kanyang espiritual na paghubog. Nang dumating ang oras na ang mga anak ng mga maharlika ay dinala sa mga templo upang italaga sa mga Diyos at magtamo ng mga ritual ng inisyasyon, nakialam si Jose. Gamit ang kanyang autoridad bilang ama at Bisirey, nakuha niyang magkaroon ng isang pambihirang eksepsyon. Si Manases ay hindi makikilahok sa mga ritual ng pag-aalay o sa mga lihim na inisyasyon. Ang desisyon ay nagulat sa marami, ngunit nagtakda ito ng isang hindi nakikitang linya na nagtatangi sa kanya mula sa iba. Lalo na tinuruan ni Jose ang anak na manalangin sa Diyos ng Israel, magtiwala sa kanyang mga pangako at alalahanin na kahit namumuhay sa gitna ng espiritual na opresyon, ang pag-asa sa kaligtasan ay nananatiling buhay, sapagkat ang salita ng Panginoon ay hindi mabibigo. At gayon si Manases ay lumaki sa pagitan ng dalawang mundo. Sa mga bulwagan ng palasyo, natutunan niyang magsalita sa wika ng Ehipto.
Sa bahay, natutunan niyang magpahayag ng wika ng pangako. Mula sa Ehipto, natutunan ni Manases na maunawaan ang mga simbolo at kaugalian ng mga Ehipsyo. Ngunit sa pribadong buhay ng kanyang tahanan, natanggap niya ang mga aral na nag-uugnay sa kanya sa lahi ng pananampalataya. Madalas niyang itanong sa kanyang ama, bakit hindi natin sinasamba ang mga Diyos na sinasamba ng lahat ng iba? At sumasagot si Jose ng may kabaitan, sapagkat ang Panginoon ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at wala ng iba pang Diyos maliban sa Kanya. Ang mga salitang ito ay nag-ugat ng malalim sa kanyang puso, kahit na madalas siyang malito sa harap ng kagandahan ng mga ritual na nakikita niya sa korte. Tuwing hapon, kapag ang mga pari ay umaawit ng mga awit para sa araw na sumisikat o nagsasagawa ng mga prosesyon para kay Isis, ginagamit ni Jose ang pagkakataong ito upang dalhin si Manases sa malalayong bukirin malayo sa idolatria. Diyan, itinuturo niya sa kanya ang langit at nagsasabi, pansinin mo ang mga bituin. Ang mga ito ay saksi sa kaluwalhatian ng tunay na Diyos. Habang lumilipas ang mga taon, si Manases ay namumukod-tangi sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang katalinuhan at kalmado. Marami ang nag-aakalang ito ay dahil lamang sa kanyang marangal na lahi, nang hindi nila napapansin na sa likod ng lahat ay ang tahimik na gawain ng isang ama na may takot sa Diyos at ang hindi nakikitang kamay ng kataas-taasang Diyos na gumagabay sa kanyang kapalaran. Gayunpaman, dumating ang pagtaas ng presyon. Ang lolo ni Manases mula sa ina ay patuloy na nagsusumigaw na isama siya sa mga pangunahing ritual ng dahil naniniwala siyang ganito niya igagalang ang kanyang pamana mula sa ina. Ngunit si Jose, na may suporta ng Faraon at ginabayan ng banal na pag-unawa, ay matatag na tumanggi sa mga kahilingang ito. Habang tinitingnan ni Manases ang kabigha-bighaning mga templo at ang debosyon ng mga Ehipsyo sa kanilang mga Diyos, nararamdaman niya ang bigat ng pagdududa. Gayunpaman, patuloy siyang pinapaalalahanan ni Jose ng mga pangako ng tipan at ng mga salitang mula sa mga patriarka, kaya't ang pananampalataya ay nanatiling buhay tulad ng isang apoy sa kabila ng mga anino. Pagdating ng kanyang pagdadalaga, mas lalo pang itinuro ni Jose sa kanya ang mga biyaya at mga responsibilidad na nakasalalay sa kanilang lahi. Ikinuwento niya ang pangako kay Abraham, ang lupang ibibigay ng Diyos sa kanyang mga inapo at ang isang propetikong kapalaran na balang araw ay darating sa kanya. Nang mga panahong iyon, nagsimulang maunawaan ni Manases na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nakabatay lamang sa kanyang posisyon sa Ehipto ni sa dugo ng kanyang ina, kundi nakatali sa isang walang hanggang tipan sa Diyos ng kanyang mga magulang. Sa mga panahong iyon, habang ang Ehipto ay yumayabong sa pamamahala ni Jose, ang alaala ng pamilya ni Jacob ay nanatili sa kanyang puso. Madalas magdasal si Jose, humihiling na balang araw ay muling makapiling ang kanyang pamilya. Kasabay nito, tinuruan ni Jose si Manases hindi lamang ang batas ng Diyos, kundi pati na ang praktikal na karunungan. Pinaghahandaan siyang maging matatag sa oras na siya ay tumayo, maging sa palasyo o saan man siya dalhin ng Panginoon. Kaya, sa gitna ng tensyon ng isang buhay na hati, si Manases ay lumaki bilang isang buhay na patotoo na pinananatili ng Diyos ang kanyang mga layunin kahit sa mga kultura na sumasalungat sa kanyang katotohanan. At hindi niya namamalayan, siya ay inihahanda para sa isang makasaysayang araw na magtatakda ng kanyang kapalaran at ang kanyang lugar sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ang hangin ng Ehipto na puno ng alikabok at pampalasa ay nagsimulang mag-vibrate sa isang kakaibang tunog. Dumating na ang mga karabana.
Si Jose na sa mga nakaraang taon ay namuno sa lupa bilang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Faraon, ay nakaramdam ng kilig sa puso sapagkat alam niyang ang kanyang ama, si Jacob, na ngayon ay matanda at pagod na, ay papalapit na kasama ang kanyang mga anak at mga kawan, tumutugon sa tawag na kanyang ipinadala noong kumalat ang taggutom sa buong rehiyon. Sa mga araw ng paghihintay, napansin ni Manases na binata na ang mga aral ng kanyang ama ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang lungsod na madalas niyang naririnig, ang lahi na nagdadala ng mga pangakong walang hanggan, ay ngayon ay dumating na sa Ehipto ng buo. Malaki ang mga paghahanda sa korte dahil pinayagan ng Faraon na manirahan ang mga anak ni Israel sa lupa ng Goshen, malayo sa mga Ehipsyo, upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan. Si Jose na lubos ang kasiyahan ay ipinaliwanag kay Manases at Ephraim na malapit na nilang makita ang kanilang lolo si Jacob, ang lalaking nakipaglaban sa Diyos at tumanggap ng pangalan na Israel, ama ng mga patriarka ng mga tribo. Sa araw na itinakda, kasama ang kanyang mga kasama at ang pabor ng Faraon, si Jose ay sumakay sa kanyang karwahe upang makipagkita sa kanyang ama. Nang makita siya, niyakap siya ni Jacob ng mahigpit at tumangis ng matagal, tulad ng nakasulat sa Genesis 46:29. Ang sandaling iyon ay tumatak sa isipan ni Manases na tiningnan ng may paggalang ang muling pagkikita ng isang lalaking may pangako na tinanggap ng pagmamahal ng anak na inaakalang nawala. Di nagtagal, si Jacob ay ipinakilala sa Faraon. At nang siya ay binasbasan, naunawaan ng hari ng Ehipto na ang pagpapala ng kataas-taasan ay higit sa lahat ng mga kaharian ng mundong ito. Mga araw pagkatapos, sa pribadong tahanan ni Jose, dumating ang sandali na magmamarka magpakailanman ng buhay ni Manases. Dinala ni Jose ang kanyang mga anak, si Manases at Ephraim, sa kanyang matandang ama, na ang paningin ay nanghihina na, ngunit ang espiritual na pagkakaunawa ay nanatiling buhay. Si Jacob ay naghahanda upang basbasan sila. Sinabi sa Genesis 48:1, "Ngayon, ang iyong dalawang anak na sina Ephraim at Manases na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto bago ko dumating sa iyo sa Ehipto ay magiging akin." Sa mga solemning salitang ito, formal na inampon ni Jacob ang mga anak ni Jose. Tinitiyak sa kanila ang isang tiyak na lugar sa pagitan ng mga tribo ng Israel. Nang marinig ito, naramdaman ni Manases ang bigat ng isang pamana na noon ay tila malayo. Hindi lamang siya anak ng isang pinuno sa Ehipto. Siya ay apo ni Jacob, tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Nang iniabot ni Jacob ang kanyang mga kamay upang basbasan ang mga anak ni Jose, si Manases ay inilagay ng kanyang ama sa kanan ng patriarka bilang tanda ng karapatan sa pagiging panganay. Ngunit si Jacob, na ginabayan ng Espiritu, ay ipinagkrus ang mga kamay. Inilagay ang kanang kamay kay Ephraim, ang bunsong anak, at ang kaliwang kamay kay Manases. Ang kilos na ito ay nagpaguluhan kay Jose, na agad na sinubukan itong itama. Ngunit pinigilan siya ni Jacob at mariing nagsabi, "Alam ko, anak ko, alam ko, siya ay magiging isang bayan at magiging dakila rin, ngunit ang kanyang kapatid na bunso ay magiging higit sa kanya at ang kanyang lahi ay magiging isang maraming bansa." Kaya si Manases, bagamat hindi tinanggap ang pangunahing pagpapala, ay naging konektado ng hindi mababawi sa bayan ng Diyos at sa pamana ng pananampalataya. Para sa batang ito, ang araw na iyon ay isang malalim na paghahayag. Nakita niya kung paano ang kanyang lolo nang hindi natatakot sa korte, sa Ehipto o sa kanilang mga tradisyon ay ipinahayag ng may autoridad ang mga pangako ng walang hanggang Diyos. At naunawaan niya na ang kanyang kapalaran ay hindi nakatali sa mga palasyo,
o sa mga templo ng kundi sa tipan na itinatag ng Diyos sa kanyang pamilya. Mula sa sandaling iyon, ang mukha at mga salitang mula sa kanyang lolo ay patuloy na umuukit sa kanyang puso, at ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang mas malaking kwento kaysa sa Ehipto ay nagsimulang lumago sa kanya. Bawat pagkakataon na maalala niya ang araw na iyon, ang pagkrus ng mga kamay ni Jacob at ang nanginginig ngunit matatag na tinig ng matandang patriarka, muli niyang pinagtibay sa kanyang espiritu na ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa mga daan ng tao. At bagamat ipinanganak sa banyagang lupa, ang kanyang pangalan ay bibilangin sa mga anak ni Israel. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magsikap si Manases na mas palalimin ang mga aral ng kanyang ama, natutunan ang mga batas at mga kaugalian ng Diyos ng kanyang mga ninuno. At tuwing titingin siya sa kanyang lolo, si Jacob, na nanirahan sa Goshen sa mga huling taon ng kanyang buhay, nararamdaman niyang parang umiinom siya mula sa isang sinaunang at malinis na bukal. Ang mga kwento na ikinukwento sa mga gabi sa tolda ni Jacob, kung saan ang mga apo ay nakikinig tungkol sa mga pangitain sa Bethel, ang panaginip ng hagdang-hagdang hagdanan at ang Diyos na gumabay kay Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nag-iwan ng malalim na mga bakas sa batang prinsipe, kaya ang paghahayag ng kanyang tunay na pamana ay naging matibay sa kanyang puso. At bagamat ang korte ng Ehipto ay patuloy na binibigyan siya ng mga parangal, si Manases ay nakilala na ang kanyang pinakapayak na pagkakakilanlan. Ito ay nakatayo sa salita ng buhay na Diyos, ang kanyang tipan na nagpapatuloy mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi. Ang hangin sa lupain ng Goshen ay mabigat at sa kampo ni Jacob, ang katahimikan ng matanda ay nagsasanib sa bigat ng mga pangako na hindi pa ganap na natutupad. Mabilis ang paglipas ng panahon, tulad ng buhangin na dumadaan sa mga daliri, at ang mga araw ni Jacob ay malapit ng matapos, tulad ng nakasulat sa Genesis 47:29. Nang dumating ang oras para umalis si Israel, tinawag niya si Jose, ang kanyang anak. At dito nagsimula ang isang pag-uusap na magmamarka ng espiritual na kapalaran ni Manases magpakailanman. Si Jacob, puno ng espiritu ng propesya, ay nais malinaw na itatag ang pamana na dadalhin ng kanyang mga inapo sa mga darating na panahon. At nang dinala ni Jose ng may paggalang ang kanyang dalawang anak sa harap ng kanyang ama tulad ng ginawa na niya dati, ngunit sa pagkakataong ito, ang kilos ay may higit na bigat, sapagkat hindi lamang pagpapala ang ibibigay ni Jacob, ipapahayag din niya ang hinaharap ng mga tribo na magmumula sa kanila. Nang pumasok sila sa tolda ng patriarka, ang tanawin ay seryoso. Si Jacob ay nakahiga sa kanyang kama, napapalibutan ng isang kapaligiran ng respeto at takot. Ang kanyang mga mata na nanghinadulot ng mga taon ay sinubukang tignan ang mga mukha sa kanyang harapan at tinanong niya, "Sino ang mga ito?" Sumagot si Jose, "Sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos dito." Kaya sinabi ni Jacob, "Ipakita mo sila sa akin upang sila ay aking basbasan." Ang matandang patriarka na ginabayan ng espiritu ay nagsimulang magbigkas ng mga salitang puno ng misteryo at walang hanggang layunin. Inalala niya kung paano siya dinalaw ng Diyos sa liwanag sa lupain ng Kainaan at sinabi sa kanya, "Gagawin kitang magbunga, palalaguin kita at magiging isang kapulungan ng mga bansa. At ibibigay ko ang lupang ito sa iyong lahi pagkatapos mo bilang isang walang hanggang pamana." At pagkatapos, gamit ang matatag at solemne na mga salitang ito, inihayag ni Jacob ang isang lihim na magbabago ng kapalaran ni Manases magpakailanman. "Ngayon, ang iyong dalawang anak na sina Ephraim at Manases na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto, bago ako dumating sa iyo sa Ehipto, ay magiging akin. Gaya ni Ruben at Simeon, sila ay magiging akin.
Sa pamamagitan ng gawaing propetiko na ito, itinaas ni Jacob sina Manases at Ephraim sa antas ng kanyang sariling mga anak. Tinitiyak na pareho silang makakatanggap ng buong pamana sa mga tribo ng Israel. Para kay Manases, ang mga salitang iyon ay isang hindi inaasahang at makapangyarihang paghahayag. Naunawaan niyang nang malinaw na hindi lamang siya anak ni Jose na pinalaki sa Ehipto. Siya ay tinawag upang maging bahagi ng walang hanggang kwento ng bayan ng Diyos. Ang linya na tanging narinig lamang ni Manases sa mga kwento noon ay ngayon naging kanyang legal at espiritual na pagkakakilanlan. Nagpatuloy ang matandang patriarka, ang mga anak na darating pagkatapos nila ay magiging iyo. Tatawagin sila sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang pamamana. Ang mga salitang ito ay nagtatag ng isang banal na utos na lumalampas sa anumang lohika ng tao. Bagaman ipinanganak sa Ehipto at pinalaki sa banyagang lupa, si Manases ay bibilangin sa mga tagapagmana ng pangako, hindi bilang isang Ehipsyong naisin, kundi bilang anak ng tipan. Nang marinig ito, labis na nahirapan si Jose sapagkat napansin niyang ang Diyos ay nagigiya sa mga pangyayari nang higit pa sa kung ano ang iniisip niya. Si Jacob, na may tinig na nanghinadulot ng mga taon, ay inalala ang kamatayan ni Raquel sa daan patungo sa Efrata para bang sa kanyang pagbanggit ng kanyang minamahal na asawa ay pinalalakas niya ang kahalagahan ng sandaling iyon sa pagpapatuloy ng pamilya. At dumating ang sandali ng desisyon. Nais ni Jacob na ilapit ang mga bata. Maingat na inilagay ni Jose ang mga anak. Si Manases sa kanan ng patriarka bilang panganay at si Ephraim sa kaliwa. Ito ang kaugalian. Ito ang inaasahan. Ito ang natural. Ngunit si Jacob na ginabayan hindi ng kanyang mahinang paningin, kundi ng espiritual na pagkadiskerno ng kataas-taasan ay ipinagkrus ang mga kamay. Inilagay ang kanang kamay sa ulo ni Ephraim at ang kaliwang kamay sa ulo ni Manases. Nang mapansin ni Jose ang kilos, sinubukan niyang magtama, "Hindi ganyan, ama ko. Ito ang panganay. Ilagay mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo." Ngunit tumanggi si Jacob na nagsabi ng may tiwala, "Alam ko, anak ko, alam ko." Siya ay magiging isang bayan at magiging dakila rin. Ngunit ang kanyang kapatid na bunso ay magiging higit sa kanya at ang kanyang lahi ay magiging isang maraming bansa. Sa sandaling iyon, isang malalim na lihim ang ipinahayag. Ang layunin ng Diyos ay hindi sumusunod sa pagkakasunod-sunod na itinatag ng mga tao. Ang banal na pamamahala ay pumipili ayon sa kanyang payo. Para kay Manases, ang sandaling iyon ay parehong nakakahiya at nagpapatibay. Bagamat hindi siya nakatanggap ng pangunahing pagpapala, ang kanyang lugar sa bahay ng Israel ay tiyak at ang kanyang pangalan ay ipagpapatuloy sa mga tribo. Nagpatuloy si Jacob sa pagpapala sa kanila. Ang Diyos na nilakaran ng aking mga magulang, si Abraham at si Isake, ang Diyos na naging aking pastol mula nang ako ay bata pa hanggang ngayon, ang anghel na nagligtas sa akin mula sa lahat ng masama, ay magpala sa mga batang ito. Sa kanila ay ipagpatuloy ang aking pangalan at ang pangalan ng aking mga magulang at magparami sila sa gitna ng lupa. Ang puso ni Manases ay napuno ng mas malalim na pag-unawa kung sino siya. Dala-dala niya ang isang pamana na lumalampas sa Ehipto sa mga titulong at parangal ng mundo. Ang kanyang kapalaran ay nakaugnay sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Bagamat mamumuhay pa siya sa gitna ng mga prinsipe at mga pari ng Ehipto, ang kanyang kaluluwa ngayon ay may tatak ng pagpapala ng patriarka. At alam niyang ang mga salitang binigkas ng lingkod ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan. Tutuparin nila ang layunin sa takdang panahon ng kataas-taasan. Ang kapaligiran sa tolda ni Jacob ay puno ng tahimik na paggalang na parabang ang mismong oras ay tumigil upang magpatotoo sa banal na gawa.
Si Jose ay nakatayo sa tabi ng kanyang ama, habang ang mga anak ay nakapwesto ayon sa kaugalian. Si Manases sa kanan, si Ephraim sa kaliwa. Natural na ang panganay ay tatanggap ng pinakamalaking bahagi. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay nananahan kay Israel na ang espiritual na pagkadiskerno ay hindi nabawasan ng mga taon. Nang ipagkrus ni Jacob ang mga kamay ng may layunin tulad ng nakasaad sa Genesis 48:14, ginawa niyang simbolo ng walang hanggang soberanya ng Diyos, ang simpleng pagkilos na iyon. Ang Diyos ay pumipili ayon sa kanyang layunin, hindi ayon sa natural na pagkakasunod-sunod ng mga tao. Nag-alala si Jose at sinubukan itama ang kanyang ama, ngunit pinagtibay ni Jacob ng may katahimikan ang propetikong mensahe. Alam ko, anak ko, alam ko. Ipinahayag niya na pareho silang magiging dakila, ngunit ang bunso ay lalampas sa panganay. Si Manases, na pinalaki at tinuruan ni Jose at protektado mula sa espiritual na panganib ng korte ng Ehipto, ay naunawaan na ang pagpapala ay hindi nakabatay sa kanyang natural na posisyon ni sa kanyang karapatang pantao, kundi sa isang mas mataas na plano na itinatag bago pa man siya ipanganak. Nang matapos magsalita si Jacob ng mga banal na salita, parang may hindi nakikitang bagay na pumalibot sa batang si Manases. Hindi bilang isang panlabas na parangal, kundi bilang isang espiritual na tatak na nakaukit sa kanyang kaibuturan. Bagamat ang pangunahing pagpapala ay ibinigay kay Ephraim sa pamamagitan ng pagkrus ng mga kamay ng patriarka, hindi na itakwil si Manases. Sa kabaliktaran, siya ay ganap na isinama sa walang hanggang tipan. Kaya ang pagkrus ng mga kamay na iyon ay naghayag na sa payo ng Diyos, walang determinismo ng tao, kundi ang soberanong layunin. Si Jose, bagamat sa simula ay nag-aalangan, ay mapagpakumbabang tinanggap ang natanggap na paghahayag na kinikilala na ang banal na plano ay perpekto at hindi mababago. Nang mapagtanto ni Jose na ang layunin ng Diyos ay natutupad sa harap ng kanyang mga mata para kay Manases, ang araw na iyon ay tumatak sa kanyang alaala bilang isang tunay na spiritual na threshold. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang ganap na miyembro ng bayan ng Diyos ay nakumpirma. At bagamat hindi siya ang pangunahing nakatanggap ng pagpapala, ang kanyang pangalan ay ipagpapatuloy sa pamana ng Israel bilang isa sa mga haligi ng tipan. Ang tolda ay muling pumasok sa katahimikan at si Jacob ay nagpahinga matapos bigkasin ang mga pagpapala. Ang batang si Manases ay iningatan ang lahat ng iyon sa kanyang puso. Batid na ang kasaysayan na ngayoy nakapalibot sa kanya ay higit pa sa kasaysayan ng Ehipto, higit pa sa mga kayamanan at parangal ng korte. Sapagkat ito ay nakatala sa aklat ng mga walang hanggang layunin ng Diyos na kataas-taasan. Kaya kahit na ang kanang kamay ay hindi nakapatong sa kanyang ulo, ang kaluluwa ni Manases ay pinatibay sa katiyakan na ang banal na tipan ay hindi mababago. Ang kanyang kapalaran ay tiyak sa linya ng lahi na balang araw ay magmamana ng lupang ipinangako ayon sa salita ng Diyos na ibinigay kay Abraham, Isake at Jacob. Ang panahon ay nagpatuloy sa kanyang takbo sa lupain ng Goshen. At pagkatapos ng kamatayan ni Jacob, na ang katawan ay formal na dinala sa Canaan upang ilibing sa yunggib ng Makpela sa tabi ni na Abraham, Isake at kanilang mga asawa tulad ng ipinapahayag sa Genesis 50. Nagpatuloy ang buhay ng mga anak ni Israel sa Ehipto sa ilalim ng proteksyon at pabor ni Jose at ng Faraon. Sa kontekstong ito ng transisyon at alaala na pinapalakas ng mga pangako ng Diyos, si Manases ngayon ay binata at pinagtibay sa pananampalataya ay nagsimulang mag-occupy ng isang mas nakikitang posisyon sa estruktura ng pamilya at tribo ng Israel. Bagamat ang pagpapala ng mga krus na kamay ay nagbigay kay Ephraim ng espiritual na prioridad, hindi ipinagwalang bahala o pinababa si Manases,
kundi buong puso siyang kinilala bilang isa sa mga tribo ng Israel ayon sa propetikong pahayag ni Jacob. Ngayon, ang iyong dalawang anak na sina Efraim at Manases ay magiging akin tulad ng kay Ruben at Simeon. Ang formal na gawa ng pag-aampon na ito ay hindi lamang nagbigay kay Manases ng mga karapatan sa pamamana, kundi itinatag siya ng tiyak sa loob ng linya ng tipan na nag-occupy ng isang posisyon na kailangang parangalan ng mga susunod na henerasyon. Ito rin ay nakumpirma sa aklat ng mga bilang 1:34-35 kung saan ang sensus ng mga anak ni Israel na iniutos ng Panginoon ay tahasang nagsama sa tribo ni Manases para sa kanilang mga henerasyon, mga pamilya at mga sambahayan. Ang tahasang pagsama sa sensus na ito ay nagpakita na ang mga inapo ni Manases ay hindi isang pangalawang sanga o isang lahi sa gilid, kundi isang integral na bahagi ng bayan ng Diyos, tinawag upang tumanggap ng pamana sa lupang ipinangako. Sa gitna ng spiritual at historikal na pagpapalakas na ito, si Manases ay lumago sa pagkaunawa at pagkatanda. Batid na ang kanyang papel ay hindi limitado sa kaluwalhatian ng Ehipto o mga parangal ng korte, kundi nakaugnay sa isang walang hanggang layunin na lumalampas sa mga kaharian ng mundong ito. Si Jose sa kanyang karunungan ay patuloy na tinuturuan siya sa mga pangako ng Diyos. Pinapaalala sa kanya ang mga salitang sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Sa iyong lahi ibibigay ko ang lupang ito, mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates." At pati na ang mga salitang binigkas ni Jacob sa kanyang kama ng kamatayan. "Bibigyan kita ng isang bahagi na higit kaysa sa iyong mga kapatid na aking kinuha mula sa kamay ng Amoreo gamit ang aking espada at ang aking pana." Ang mga alaala na ito ay nagpapatibay sa puso ni Manases ng pagkakumbinsi na kahit na siya ay namumuhay sa isang banyagang lupain, ang kanyang tunay na pamana ay nasa lupa na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga ninuno. Kaya, bago pa ang paglisan, tinuturuan ni Manases ang kanyang mga anak at mga miyembro ng kanyang lumalagong pamilya na ang kanilang tunay na tahanan ay lampas sa ilog Nilo, sa lupang Kanaan, kung saan itatatag ng Diyos ang kanyang bayan. Sa mga pagtitipon ng pamilya, kapag ang mga anak ni Israel ay nagsasama-sama sa Goshen upang alalahanin ang mga kwento ng mga patriarka at mapanatili ang buhay ng alaala ng tipan, si Manases ay aktibong nakikilahok, hindi bilang isang banyaga na tinanggap, kundi bilang isang lehitimong tagapagmana, tagapagdala ng pangalan at pagpapala ni Jacob. Ang kanyang patotoo ay nagsilbing tulay para sa mga mas batang henerasyon na nakikita sa kanya ang isang halimbawa kung paano ang Diyos ay maaaring kumuha ng isang taong ipinanganak sa pagkatapon at ilagay siya ng ganap sa kanyang layunin. Habang lumilipas ang mga taon at si Jose ay tumatanda, si Manases ay kumuha ng mas malalaking responsibilidad sa loob ng angkan. Inihahanda ang kanyang mga inapo para sa pagtupad ng mga pangako ng Diyos. At bagamat ang Ehipto ay patuloy na isang lugar ng kasaganaan at pansamantalang kanlungan, ang puso ni Manases, tulad ng kay Jose, ay nanatili sa pag-asa ng pagbabalik sa lupang ipinangako, isang pag-asa na kinumpirma ng panunumpa na ginawa ni Jose sa mga anak ni Israel bago siya namatay. "Tiyak na bibisita sa inyo ang Diyos at dadalhin ninyo mula dito ang aking mga buto." Ang espiritual na pamana na itinanim ni Jose sa kanyang anak ay nagbunga ng masaganang mga bunga. Ang pangalan ni Manases ay naitatag sa mga tribo bilang patutuo ng katapatan ng Diyos, na hindi nakakalimot sa kanyang mga inapo kahit na sila ay ipinanganak at pinalaki sa mga banyagang lupain. At nang dumating ang panahon ng sensus at pag-oorganisa ng mga tribo para sa hinaharap na pag-aari ng Kanaan,
Ang tribo ni Manases ay binilang ng may karangalan at dignidad na hayagang kinumpirma ang mga bagay na tinataka ng Diyos sa lihim ng tipan sa pamamagitan ni Jacob. Kaya sa paglipas ng mga henerasyon, ang lahi ni Manases ay nagsimulang magpakahusay ng malaki na tinutupad ang pagpapala na ipinahayag sa kanya. Magparami sila ng malaki sa gitna ng lupa. Ang espiritu ni Manases ay nanatili sa katiyakan na ang salita ng Panginoon ay hindi mabibigo at na, bagamat ang mga panahon at mga kaharian ng tao ay nagbabago, ang layunin ng Diyos ay nananatili magpakailanman at ang kanyang mga pangako ay natutupad ng walang kabiguan sa buhay ng mga tinawag ayon sa kanyang walang hanggang layunin. Lumipas ang mga taon at ang tribo ni Manases na itinatag na sa mga tribo ng Israel bilang ganap na tagapagmana ng tipan ay dumami ng malaki sa lupain ng Ehipto ayon sa propetikong salita ni Jacob. At nang dumating ang takdang panahon ng Diyos, ayon sa sinabi kay Abraham, ang bayan ng Israel ay lumabas mula sa Ehipto ng may makapangyarihang kamay at nakataas na braso, pinangunahan ni Moises, tinawid ang dagat na pula at naglakbay sa disyertong patungong lupang ipinangako, kung saan umaagos ang gatas at pulot. Kasama sa mga tribo na naglalakad sa ilalim ng ulap, at nang haligi ng apoy ang tribo ni Manases, na binubuo ng mga inapo ng anak ni Jose na pinahiran ng pagpapala sa banyagang lupa. Habang lumilipas ang panahon, sa mga taon sa disyerto, ang tribo ni Manases ay lumago sa bilang at lakas. At nang sa wakas ay dumating sila sa mga kapatagan ng Moabe sa harap ng ilog Jordan, handa nang tumawid patungong Kanaan. Iniutos ni Moises, ayon sa utos ni Jehova, ang pag-aayos ng hinaharap na paghahati ng lupa tulad ng nakasulat sa mga bilang 31 at 34. Dito nagsimulang harapin ng tribo ni Manases ang isa sa pinakamalaking hamon ng kanilang kasaysayan. Ang pagsakop sa mga teritoryo na hawak ng malalakas na mga tao, kabilang na ang mga Rephaim at mga higante na naninirahan sa Basan at sa mga kabundukan sa Hilaga. Sa kabila ng ilog Jordan, sa mga lupain ng Gilead at Basan, naghari si Og, hari ng Basan, isa sa mga huling Rephaim. Mayroon siyang 60 pook na may matataas na pader, matibay na mga pinto at mga kandado na gawa sa tanso. Maging ang kanyang kamanayari sa bakal ay isang simbolo ng taas at lakas ng mga tao. Ngunit ipinagkaloob na ni Jehova ang lupaing iyon sa kamay ng Israel at kalahating tribo ni Manases na pinangunahan ni Makir at ng kanyang mga inapo ay tinawag upang kunin ang lupaing iyon tulad ng ipinalalarawan sa Deuteronomio 3:13. Kaya't ang mga anak ni Makir, mga bihasang mandirigma, ay tinekang Gilead at Basan at tinalo si Og at ang kanyang mga hukbo sa tulong ng Panginoon, at itinatag nila ang kanilang pamamana sa mga lupang dating hawak ng mga higante. Gayunpaman, hindi natapos ang lahat ng hamon pagkatapos ng unang pagwawagi. Ang rehiyon ay may mga puok na pinatibay at mga puok na may pader na siyang nagbigay pagsubok sa pananampalataya at tapang ng mga Israelita. Nang pinangunahan ni Josue ang bayan sa pagtawid sa ilog Jordan at sinimulan ang sistematikong pagsakop ng teritoryo, ang buong tribo ni Manases ay tinawag upang aktibong lumahok sa mga kampanyang militar, tulad ng inilarawan sa Josue 12:7. Dito nagsimula ang mga anak ni Jose, si Ephraim at Manases, na lumapit kay Josue at nagsabi, "Bakit ako binigyan mo ng isang lote at isang bahagi lamang, samantalang ako'y isang napakalaking bayan, sapagkat pinagpala ako ng Panginoon hanggang dito?" Sumagot si Josue ng may karunungan, "Kung kayo'y isang malaking bayan, umakyat kayo sa bundok at talunin ang lupa para sa inyo sa lupa ng mga Fereseo at mga Rephaim. Kung ang bundok ng Ephraim ay masyadong maliit para sa inyo,
Kaya't itinalaga sa mga anak ni Manases ang bahagi ng mga kabundukan na kailangan pang sakupin, mga lupang kung saan nananatili ang mga bakas ng mga dating higante at iba pang mga mandirigmang tao. Ang misyon na ito ay hindi lamang isang hamon sa militar, kundi isang espiritual na pagsubok. Upang makuha ang kanilang buong pamana, kailangan ng tribo ni Manases na umasa sa kapangyarihan ni Jehovah at huwag matakot sa mga kaaway na nagsusumangon laban sa kanila. Ang mga bundok at mga libis na puno sa Kanaan ay nagtatago ng mga kuta at kanlungan ng mga mandirigma na nag-aakalang sila'y hindi matatalo. Ngunit malinaw ang salita ng Panginoon, huwag kayong matakot ni manghinaan, sapagkat ang Panginoon, ang inyong Diyos, ay kasama ninyo saan man kayo magpunta. Kaya't ang mga tao ni Manases, pinalakas ng pananampalataya at ng halimbawa ng kanilang ninuno na si Jose, ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay ng pagsakop. Winasak ang mga lungsod, pinalayas ang mga Kananeo at itinatag ang kanilang mga pamayanan sa gitna ng mga dating lupain ng mga higante at pinatunayang walang imposibleng bagay sa Diyos. Gayunpaman, ang labanan ay hindi naging madali ni agad. Sa ilang lugar, ang mga Kananeo ay nanatili ng ilang panahon na nagpilit sa tribo na makipamuhay sa kanila bilang mga tributaryo. Hanggang sa mga susunod na panahon, ang kanilang kapangyarihan ay ganap na napawi. Ang prosesong ito ay nag-iwan ng isang malalim na espiritual na marka sa tribo ni Manases na patuloy na nagpapalala sa kanila na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa lakas ng tao ni sa bilang ng mga mandirigma, kundi sa katapatan kay Jehovah at sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ang bawat hakbang sa lupa ng mga higante ay isang patunay ng kapangyarihan ng Diyos na nagtaas ng isang anak na ipinanganak sa Ehipto, pinahira ng patriarka at ganap na isinama sa bayan ng Tipan upang sakupin at pag-ingatan ang isang bahagi ng pamana na ipinangako kay Abraham. At gayon, habang ang mga henerasyon ni Manases ay dumadami at kumakalat sa mga bundok, libis at mga lungsod ng kanilang teritoryo, ang pangalan ng tribo ay naging isang buhay na paalala ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa mga hindi inaasahang paraan, binabago ang tila hindi mahalaga at ginagawang isang mahalagang bahagi ng kanyang walang hanggang plano para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Ang araw ay lumubog sa mga bagong nasakop na lupain ng Kainaan nang ang tribo ni Manases, kasama ang kanyang kapatid na si Ephraim, ay humarap kay Josue na may isang reklamo na hindi lamang magpapakita ng kanilang pagnanais sa kasaganaan, kundi pati na rin ng isang panloob na laban patungkol sa tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa Josue 2:14, sinabi ng mga anak ni Jose kay Josue, "Bakit mo kami binigyan ng isang lote at isang bahagi lamang, samantalang kami ay isang napakalaking bayan? Sapagkat pinagpala kami ng Panginoon hanggang dito." Ang mga salitang ito, bagamat may lohika ng tao, ay nagtatago ng isang mas malalim na kawalan ng tiwala. Ang tribo ni Manases, bagamat tinanggap na ang malalawak na lupa sa silangan at kanlurang bahagi ng Jordan, ay naharap sa mahirap na gawain ng pagkuha ng buong teritoryo. Ang presensya ng mga malalakas na Kananeo at ng mga fortipikadong lungsod ay nagdulot ng takot at panghihina ng loob. Ang mga bundok na itinalaga kay Manases ay puno ng mga kagubatan at mga yaman, ngunit nangangailangan ng matinding pagsisikap, determinasyon at higit sa lahat, tiwala sa Jehovah upang sakupin. Bukod dito, ang mga kapatagan ay tinirhan ng mga Kananeo na may mga karo ng bakal na nagpasindak sa mga mandirigma ni Manases dahil nakita nila sa puwersang militar na ito ang isang hadlang na halos hindi mapagtagumpayan. Dahil dito, sa halip na magdasal kay Diyos para sa lakas at karunungan,
Sila ay lumapit kay Josue at humingi ng karagdagang teritoryo na parang ang solusyon sa kanilang espiritual at militar na hamon ay ang tumanggap ng isang pamana na mas madali nilang sakupin. Si Josue, na nakita ang ugat ng problema, ay sumagot ng mga salitang layuning magpasiko sa kanila ng isang aktibong pananampalataya. Kung kayo ay isang malaking bayan, umakyat kayo sa bundok at talunin ang lupa roon, sa lupa ng mga Fereseo at mga Refaim, kung ang bundok ng Efraim ay masyadong makitid para sa inyo. Gayunpaman, nagpatuloy ang mga anak ni Jose na nagsasabing, ang bundok na ito ay hindi sapat para sa amin at lahat ng mga Kananeo na naninirahan sa kapatagan ay may mga karo ng bakal. Kaya't muling pinagtibay ni Josue ng matibay, kayo ay isang malaking bayan at may malaking kapangyarihan. Hindi lamang isang lote ang magiging inyo, ang bundok ay magiging inyo. Kahit na ito'y isang kagubatan, kayo ay magpapanday dito at ang inyong mga hangganan ay magiging inyo. Sapagkat pinalayas ninyo ang mga Kananeo, kahit na sila'y malalakas at may mga karo ng bakal, palalakihin ninyo ang inyong mga teritoryo at ang mga hangganan ay magiging inyo. Palalayasin ninyo ang mga Kananeo kahit na sila'y may mga karo ng bakal at malalakas. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang estratehikong utos. Higit sa lahat, ito ay isang panawagan sa ganap na tiwala sa Diyos. Pinilit ni Josue na ipaintindi sa kanila na ang tagumpay ay hindi ibabase sa nakikita ng mga mata o sa lakas ng militar o mga makabagong kagamitan ng kalaban, kundi sa katapatan ng Panginoon na nangako na ipagkakaloob ang lupaing iyon sa kanyang bayan. Para sa tribo ni Manases, ang sandaling iyon ay nagmarka ng isang espiritual na pagdadaanan. Sila'y nahahati sa pagitan ng takot at tapang, sa pagitan ng tukso na manatili sa kanilang komportabling kalagayan at ang tawag na magsimula ng sumulong sa pagtalima. Ang ilan ay nag-atubili, ang iba ay nagduda. Ngunit ang mga salita ni Josue na sinusuportahan ng pangako ng Diyos ay muling nagpasigla sa kanila upang kumilos. Kaya't sila ay tumindig upang sakupin ang mga kabundukan, pinasok ang mga mahirap na teritoryo at hinarap ang mga natirang higante at Kananeo na patuloy na lumalaban. Ang bawat punong kahoy na pinutol, bawat pader na gumuho, at bawat lungsod na pinasuko ay naging isang nakikitang patotoo na ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinapakita sa kahinaan ng tao at na ang tunay na pananampalataya ay naglalantad sa patuloy na pagsunod. Sa paglipas ng mga taon, bagamat hindi lahat ng lungsod ay nasakop agad at ang ilang mga Kananeo ay nanatili bilang mga tributaryo, nasaksihan ng tribo ni Manases ang katuparan ng salita ng Panginoon. Ang lupa ay patuloy na tinataniman, pinapanday at binabago. Ang ipinangakong pamana ay nagsimulang mamulaklak sa mga kamay ng mga nagtiwala sa Panginoon. Ang karanasang iyon ay naiwan sa alaala ng tribo bilang isang aral na hindi malilimutan. Hindi ang laki ng kalaban ni ang hirap ng hamon ang siyang magtatakda ng wakas ng kasaysayan, kundi ang katapatan ng Diyos na naglalakad kasama ang kanyang bayan. Sa mga bundok at libis ng kanilang pamana, natutunan ni Manases na mamuhay hindi sa pamamagitan ng nakikita, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Na naalala ang tumulong sa kanila mula sa Ehipto, nagtatag sa kanila bilang mga tribo ng Israel, at nanatili sa kanyang katapatan upang tuparin ang bawat pangako. Habang ang pagsakop ay nagpapatuloy sa pamumuno ni Josue at ang mga lungsod ng Kanaan ay nasasakop ayon sa salita ng Panginoon, naging malinaw ang isang katotohanan na magmamarka sa kasaysayan ng tribo. Ang kanilang pamana ay mahahati sa dalawang bahagi, isa sa bawat gilid ng Ilog Jordan. Ang paghahating ito ay hindi aksidente, ito ay resulta ng mga pagpili na ginawa nila noong una. Nang mapansin ng mga anak ni Ruben,
mga anak ni Gad, at ang kalahating tribo ni Manases na ang mga lupain ng Gilead at Basan ay angkop para sa kanilang mga hayop at mainam para sa pagtatayo ng kanilang mga pamilya. Nag-request sila kay Moises na ibigay sa kanila ang lupaing iyon bilang pamana, ayon sa nakasaad sa mga bilang 32. Sa simula, ang kahilingang ito ay nagpasiko kay Moises. Nais niyang makasigurado na ang desisyon na ito ay hindi magpapahina sa loob ng natitirang Israel sa pagsakop sa Kanaan. Kaya't tinanong niya sila, "Hindi ba't ang inyong mga kapatid ay pupunta sa digmaan habang kayo ay dito lang?" Ngunit tiniyak ng mga lider ng mga tribong ito na tatawid sila sa Jordan na may armas, makikipaglaban sa kanilang mga kapatid hanggang matapos ang pagsakop, at tanging pagkatapos ay babalik sa kanilang mga lupain. Dahil sa kanilang pangako, pumayag si Moises. Kaya tinukoy na ang kalahating tribo ni Manases ay tatanggapin ang Gilead at Basan, mga lupang dati nang nasakop mula sa mga hari ng mga Amoreo, tulad ng nakasulat sa Deuteronomio 3:13. Sa ganitong paraan, ang tribo ni Manases ay naging dalawang bahagi. Ang isa ay tumira sa silangang bahagi ng Jordan sa malalawak at masaganang mga lupain, ngunit mas madaling matutukso ng mga impluensya ng mga kalapit na bansa. Ang isa naman ay nanatili sa kanlurang bahagi sa loob ng Canaan, pinagtibay ang kanilang pag-aari sa mga tao na patuloy na kalaban. Nang isagawa ni Josue ang formal na paghahati ng lupa ayon sa utos ng Panginoon, nakumpirma ang ayos na ito. Ang kalahating tribo na nanirahan sa Gilead ay kinilala bilang lehitimong tagapagmana ng lupaing iyon. Gayunpaman, ang paghahating ito ay nagdulot ng malalaking hamon. Ang Jordan ay hindi isang hadlang na hindi malalagpasan, ngunit isang linya na maaring magdulot ng emosyonal na distansya at espiritual na kahinaan sa pagitan ng mga miyembro ng parehong tribo. Sa isang bahagi, ang mga inapo ni Makir at iba pang mga pinuno ay pinagtibay ang kanilang mga lungsod, inayos ang kanilang mga teritoryo at pinagtibay ang kanilang presensya sa Gilead at Basan. Alam nila gayunpaman na kailangan nilang panatilihing buhay ang kamalayan na sila'y kabilang sa bayan ng Tipan, kahit na sila'y malayo sa tabernakulo na itatatag sa silo. Sa kabilang bahagi ng ilog, ang bahagi ng tribo sa kanlurang bahagi ay kailangang labanan ang mga natirang Kananeo at patunayan ang kanilang pamana sa gitna ng isang kultura na puno ng idolatria at mga paganong gawain. Kaya't ang paghating pamana ay naging isang patuloy na pagsubok ng pagkakaisa at katapatan sa bayan ng Israel at higit sa lahat sa Diyos ng Tipan. Ang kasaysayan ay magpapakita sa kalaunan na ang paghahating ito, bagamat pinayagan ng Diyos, ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay. Hindi sapat ang magkaroon ng mga produktibong lupain kung ang puso ay malalayo sa Panginoon. Kaya't ang mga pinuno ng kalahating tribo na nanirahan sa silangang bahagi ng Jordan ay maingat na tinuruan ang kanilang mga pamilya. Pinaalalahanan sila na sila'y patuloy na bahagi ng Israel. Itinuturo nila ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga banal na pagdiriwang, ng pag-akyat sa lugar ng pagsamba at ng pag-aalay ng mga handog ayon sa batas ni Moises. Gayunpaman, ang panganib ng pag-iisa at pag-asimila sa kultura ay patuloy na nagbabantang parang isang tahimik na anino na nagpaparamdam sa bahaging iyon ng pamana. Sa paglipas ng panahon, ipinakita ng kasaysayan na ang mga tribong nakatayo sa silangang bahagi ng Jordan ay magiging mas madaling maaapektuhan ng mga impluwensiya ng mga kalapit na bansa. Sa ganitong senaryo, ang kalahating tribo ni Manases ay naging isang buhay na simbolo ng tensyon sa pagitan ng lehitimong pagnanais na magtagumpay sa lupa at ng pangangailangan na manatiling tapat sa tipan
na konektado sa bayan ng Diyos. Kaya't habang ang natitirang Israel ay nagpapatuloy sa pagsakop at pagpapatibay ng Canaan, ang paghahating pamana ni Manases ay nagsilbing patutuo na ang pagpapala ng Panginoon ay nangangailangan din ng pagtitiyaga sa pananampalataya at patuloy na pagbabantay upang hindi tayo madala ng hangin ng mga banyagang kultura. At bagamat sa mga araw na iyon, ang pagkakaisa ng tribo ay nanatiling matatag, pinapalakas ng mga pangako na ginawa sa harap ni Moises at kinumpirma ni Josue, patuloy na pinaalalahanan ng Ilog Jordan sa bawat henerasyon ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga espiritual na ugnayan na lumalampas sa mga geograpikal na hangganan. Sapagkat ang tunay na ugnayan ng pamana ay hindi ang lupa mismo, kundi ang katapatan sa Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto at nagtatag sa kanila bilang mga tagapagmana ng isang walang hanggang tipan. At bagaman sa mga araw na iyon, ang pagkakaisa ng tribo ay nanatiling matatag, pinapalakas ng mga pangakong ginawa sa harap ni Moises at pinagtibay ni Josue, ang Ilog Jordan ay patuloy na magpapaalala mula sa henerasyon hanggang henerasyon ng kahalagahan ng pagpapanatili ng mga espiritual na ugnayan na lumalagpas sa mga hanggahang geograpikal. Sapagkat ang tunay na ugnayan ng pamana ay hindi ang lupa mismo, kundi ang katapatan sa Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto at nagtatag sa kanila bilang mga tagapagmana ng isang walang hanggang tipan. Nang ang lupain ng Kanaan ay nasakop na at ang teritoryo ay nahati, nagsimulang magtayo ng mga kampo ang mga hukbo ng Israel sa kanilang mga itinakdang pamana. Doon lumitaw ang isang mahalagang sandali, isang pagsubok sa espiritual na pagkakaisa ng bayan at ang commitment ng kalahating tribo ng Manases na piniling manirahan sa kabila ng Jordan kasama ang kanilang mga kapatid na si Ruben at Gade. Tapat nilang tinupad ang kanilang pangako na tumawid sa Jordan na armado at makipaglaban sa gilid ng kanilang mga kapatid sa pagsakop sa lupa, ayon sa iniutos ni Moises at pinagtibay ni Josue. Dumating ang araw na nakita ni Josue na ang lupa ay nagsimulang magpahinga mula sa digmaan at sinabi sa kanila, "Tinupad ninyo ang lahat ng iniutos ni Moises, lingkod ng Panginoon, at sinunod ninyo ang aking tinig sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ngayon, bumalik kayo at magtungo sa inyong mga tolda sa lupain ng inyong mga pag-aari na ibinigay sa inyo ni Moises, lingkod ng Panginoon, sa kabila ng Jordan." Ito ay nakatala sa Josue 22:4. At pinatnubayan sila ni Josue ng mga salita ng pagpapala at pag-uudyok na nagsasabing, "Mag-ingat lamang kayo na sundin at tuparin ang utos at batas na iniutos sa inyo ni Moises, lingkod ng Panginoon, na mahalin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. Maglakad sa lahat ng kanyang mga daan, sundin ang kanyang mga utos, magtangkilik sa kanya at maglingkod sa kanya ng buong puso at buong kaluluwa. Kaya sa kagalakang puso, ngunit may kamalayan sa responsibilidad na naghihintay sa kanila. Nagsimula ang mga tao ng kalahating tribo ni Manases sa kanilang pagbalik sa kanilang mga pamana sa Gilead at Basan. Dala ang mga yaman, mga kawan at mga alahas na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Ngunit nang dumating sila sa mga hangganan ng Jordan, sa rehiyon ng Gelailote, sa tapat ng lupa ng Kanaan, naramdaman nila sa kanilang mga puso ang bigat ng isang lehitimong alalahanin. Habang lumilipas ang mga henerasyon, maaari nilang kalimutan o mapaniwalaan na sila rin ay kabilang sa Israel. At dahil sila ay nahati ng ilog, maaari silang mawalay mula sa pagsamba sa tabernakulo at sa pakikibahagi sa kanilang mga kapatid. Upang maiwasan ang panganib na ito sa espiritu, nagpasya silang gumawa ng isang makasaysayang hakbang, magtayo ng isang malaking altar na kitang-kita sa tabi ng Jordan.
Ngunit hindi upang mag-alay ng mga handog na salungat sa batas ng Panginoon, kundi bilang isang walang hanggang saksi ng kanilang pagkakakilanlan at ng kanilang pangako sa Diyos ng Israel. Gayunpaman, nang malaman ng ibang mga tribo na may isang malaking altar na itinayo sa lupain ng Gilead, nakaharap sa Canaan, sila ay labis na nagulat. Nangangamba na ang kanilang mga kapatid ay nagkasala at nagtayo ng isang altar bilang kalaban ng altar ng tabernakulo. Sila ay napuno ng galit at takot. Bilang tugon sa kanilang pagsisikhay para sa kalinisan ng pagsamba, nagtipo ng mga anak ni Israel sa Silo, handang magmarcha patungo sa digmaan laban sa kanilang sariling mga kapatid kung kinakailangan, ayon sa nakasulat sa Josue 22:3. Ngunit bago sila kumuha ng mga armas, nagpasya silang kumilos ng may pag-iingat. Kaya't nagsugo sila ng isang delegasyon upang imbestigahan ang sitwasyon na pinamumunuan ni Phinehas, anak ng pari, kasama ang mga kinatawan ng mga tribo ng Israel. Si Eleazar, kasama ang 10 prinsipe, isang kinatawan mula sa bawat tribo, ay ipinadala upang salubungin ang mga anak ni Ruben, ni Gade at ng kalahating tribo ni Manases. Malinaw ang tensyon. Ang akusasyon ay mabigat. Naghimagsik ba sila laban sa Panginoon nang magtayo sila ng altar sa labas ng itinakdang lugar para sa pagsamba? Sa harap ng matibay na paghatol, tumugon ang mga lider ng mga silangang tribo ng may kababaang loob at kalinawan. Si Jehovah, ang Diyos ng mga Diyos, si Jehovah, ang Diyos ng mga Diyos, siya ang nakakaalam at malalaman din ng Israel. Kung ito ay dahil sa paghihimagsik o paglabag laban sa Panginoon na ginawa namin ito, huwag kaming panatilihin ngayon. Ngunit kung ginawa namin ito dahil sa takot na bukas ang inyong mga anak ay magsabi sa amin, anong koneksyon ninyo sa Panginoon ang Diyos ng Israel? Pagkatapos ay ipaalam, itinayo namin ang altar na ito, hindi para sa mga handog na susunugin o mga handog na hain, kundi bilang saksi sa pagitan namin at sa inyo, at sa pagitan ng aming mga henerasyon pagkatapos namin, na nagsisilbi kami sa Panginoon sa kanyang harapan sa aming mga handog na susunugin, hain at mga handog na pangkapayapaan. Ang mga salitang ito ay nag-alis ng galit na lumitaw. Inamin ng mga prinsipe ang tapat at dalisay na layunin ng mga